Magandang umaga mga igan, binigyan hanggang ngayong araw ang mga residente sa danger zone sa barangay Bagong Silangan na lumikas. At kasama pa rin natin doon si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, 4,000 pamilya ang maapektuhan itong nakatakdang demolisyon na mangyayari anumang araw dahil nga po ngayong araw na ito ang ibinigay na taning ng local government sa mga residente ng Clemencia, Jubilee Eastville, Tumana, Mapayapa, New Life, Tagumpay Extension at Greenland para lisanin po ang mga nabanggit na lugar dahil idineklara na nga po ng local government na non-livable dahil sa pagiging danger zone ang lugar po kung saan po ako tumatayo ngayon. Mga kapuso, nung panahon ho kasi ng habagat at panahon ng bagyong Ondoy ay lubog po ang buong area na ito. Kaya naman po para daw po sa kanilang kaligtasan ay pinalilisan na po ng local government ang mga residente dito. Binibigyan naman daw po sila ng relokasyon sa Bukawi, Bulacan at yung iba naman dito po sa Bistecville, sa Payatas at Novaliches. Pero syempre ang mga residente naninindigan na hindi sila aalis sa lugar na ito. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Ma'am Nancy Abarido, ang chairperson ng pinagkaisang lakas ng mga mahihirap. Ma'am Nancy, good morning po. Good morning po. Alright. Handa ho ba kayong lumisan sa lugar na ito ngayong araw? Hindi po. Bakit ho? Naindigan na po kami na hindi kami aalis sa lugar na ito. Bagkus po, noong 2009 po, mayroon na kami hinapag sa local government na proposal namin na on-site rehabilitation and development. So, yung una po na sa proposal namin ay yung topographic survey kung saan makikita kung saan yung pwede tirhan at hindi pa. Pero hindi nila po ginawa. Dito po, bumaba sila noong June 22 na sinabihan kami na kailangan na namin lisanin yung lugar dahil po danger zone daw. Yun nga ho, nung habagat lubog ho kayo at para naman daw ho sa kaligtasan nyo ito, bakit ayaw nyo hong umalis? Ay hindi po. Dapat po hindi po batayan yung Ondoy at habagat po. Dahil kahit buong Metro Manila po, lubog yun sa panahon na yun, yung bagyong yun. Kung maninindigan ho kayo na hindi ho kayo aalis sa area na ito, handa ho ba kayong sapilitang mapaalis at ma-demolish ho ang bahay ninyo? Ay ngayon po, mayroon po kaming pag i-relocate lang naman kami sa Bukawi, Bulacan, gusto po namin dito lang po kami i-relocate sa Barangay Bagong Silangan po. Huwag na po kaming ilayo dahil po nandito yung kabuhayan po namin. Pero paano ho yan? Umaasa pa ba kayong mababago ito? Kasi mukhang naninindigan ho talaga na mapaalis ho kayo dito dahil nga delikado. Po, kasi may hinapag po kami yung 50 hectares na pwedeng i-relocate yung mga tao. Pero po ayon po sa kanila ay ang 55 hectares po ay may kaso pa po hanggang ngayon. So dapat po silang nasa LGU dapat asikaso nila para doon malikas yung mga tao. Nagkaroon na ho kayo ng dialogue no sa City Hall tungkol ho dito. Ano ho ang pasabi sa inyo? Ayun po sa dialogue po namin yung una-una po, syempre po hindi po kami pumunta sa City Hall na walang konsultasyon sa mga tao. Alright. Ngayon po may konsultasyon po sa mga tao, mga nanindigan. Ang una po namin doon na layunin na ipaalam sa kanila na ito ang paninindigan sa mga tao. At yung pangalawa, yung on-site rehabilitation namin, ang development na noon pa namin hinapag sa kanila at yung kung anong gagawin nila sa lugar in case na kami ay mapaalis. Alright, Ma'am Nancy, maraming salamat po sa inyong panahon. Mga kapuso, pero ang malinaw, no, talagang ngayong araw na lang po ang ibibigay na taning ng local government para umalis po sila sa lugar at kung hindi, talagang asahan na po na sapilitan po silang paalisin sa lugar na ito. Yan po ang pinakahuli mula dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Back to studio.